Isa po muling araw ng punong-puno ng katapatan ng ating Panginoon at gayon din ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa ating hindi nagmamaliw. Muli po, hayaan yung tayo po ay dumako muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. At ang akin pong ibabahagi ngayon ay tungkol po sa talata ng ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 7, or 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith and not by sight. So ito po yung magandang pinaalala sa akin ng Panginoon kasi meron pong mahalagang pagkakaiba ang dalawang bagay na ito, ang walking in faith and living by faith. Kasi nga po maraming Kristiyano gumagamit ng mga salitang walking and living by faith, 'no? Alam niyo po iba hindi po pareho ang kahulugan ng dalawang ito. Pero kung titignan po natin sa mas malalim ang kasulatan, may mahalagang pagkakaiba tayong makikita. Walking in faith, na po, ang sabi po is about your daily step. Ano po yung gagawin mo sa araw na ito? Ano ba yung mga hakbang? Magtatrabaho ka, mag-aaral, mananalangin, o ano pa mang mga bagay na espiritual at gawain sa araw-araw, ay tayo po'y lumalakad at gamit natin ang pananampalataya. Tungkol naman po sa living by faith, it is about your entire life being sustained by faith. Ayan po. So, ito po'y tumutukoy na po sa direksyon ng iyong paglalakad. Samantalang isa'y tumutukoy sa pundasyon ng iyong pagkatao. Nakikita po 'no, meron pong pagkakaibang dalawa. So, walking in faith, trusting God for the next step. Kaya nga sabi nga po kanina, yung binasa nating talata, "For we walk by faith and not by sight." So, ang larawan dito, isang taong naglalakad sa madilim na daan. Alam niyo po yun, minsan, 'pag tayo may ganitong kalagayan, halimbawa meron tayong flashlight, ano po, 'pag binuksan natin yung flashlight natin, so meron lang siyang naaabot na distansya. Hindi niya nakikita yung kabuuan ng lalakaran natin, pero ipinapakita dito kung hanggang saan lang yung maaabot natin. At ganyan po tayo sinasamahan 'pag tayo po ay nananampalataya. Hindi pinapakita agad ng Diyos ang kabuuan ng lahat ng plano, pero pinapakita niya yung susunod nating magiging hakbang. So, that's how we walk by faith. Okay? So, kung makikita naman po natin ang kaibahan, kapag tayo po ay namumuhay naman or we are living by faith, we are depending on God on everything. Yan, umaasa po tayo. Sabi nga po sa Galatians chapter 3 verse 11 that we shall live by faith. So hindi sinasabi ng talatang walk by faith lamang, sinasabing live by faith. Ang buhay mismo ng mananampalataya ay nakasandal kay God o sa ating Diyos. Ang faith ay hindi lamang ginagamit kapag may problema. Faith becomes your lifestyle. Okay? So from breathing, no? It will become your spiritual breathing. Ito na yung hininga mo araw-araw, yung yung pananampalataya sa Diyos. So okay, so ang paglalakad ay isang gawain, ang paghinga ay isang paraan ng pamumuhay. So maaari kang tumigil sa paglalakad, 'di ba? Pero hindi ka puwedeng tumigil sa paghinga. Okay? So ganito ang pagkakaiba. Walking in faith concerns action, yung pagsunod natin. And living by faith concerns existence itself. Paano kang itinataguyod ng iyong pananampalataya? At yan itinuturo ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman kailangan gawin po natin, no, ang pagkakaiba ng mga bagay nito. Kailangan nating matutunan na lumakad tayo. Kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, sundin natin itong mabuti at mamuhay naman tayo sa pananampalataya na umaasa lamang sa Kanya. Dahil dito, masusunod po natin ang inuutos ng Panginoon ng may pag-ibig at buong kagalakan. So yan po yung aking may babahagi ngayong umaga. Walk by faith and live by faith. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. At natutunan po namin na, Lord, meron palang dalawang uri ng pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang nakaupo, Panginoon, ang aming pananalig sa iyo, kundi sumusunod at lubos na nagtitiwala dahil ikaw naman ang Diyos na tapat na nangako sa amin. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami pagkukulangin, at lagi mo kaming bibigyan ng tagumpay. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, maging sa buhay ng bawat isa na alam po namin ngayon ay nakatanggap ng bukas na kalangitan ng pagpapala sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tayo po'y magsabi ng Amen. God bless you po at sa muling pagkakataon, Shalom!
sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw na